magpapatuloy ba ang Aiko Melendez sa pag-aartista o sa politika na lang? Yung dating unity, wala. Diba? I mean, yung totoo. I was bashed online na parang, ano ba yan, naiwan sa kusina. I kind of felt na parang it's so harsh. Wala kang iniisip kundi paano papogi, power. Hindi ako naniniwala sa karahasan. Meron kasi mga ganun tao sa politika. Kailangan mo bang magmura para i-correct ang isang tao o isang public servant? Jovi, manawagan na tayo kay Mr. President. Appoint na po si Aiko. Hi, Jovi. I miss you, sis. My darling Jovi, thank you for the friendship. Hi, Jovi. God bless always. Hi, Jovi. I hope to see you again soon. Ingat palagi. Maring Jovi! My goodness! We love you! Hi, congratulations on your new channel, Jovi. I hope you become more and more successful. Sana mag-gala ng channel. Magandang araw sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Jovi Vargas TV. Of course, with Abet. Medyo nagagalak akong ipakilala ang isang napakahusay na aktres at isa na rin ho siyang public servant. Ngayon, tuwan-tuwa ako na mapasama siya sa ating YouTube channel. Salamat, maraming salamat. Please welcome Miss Aiko Melendez. Hello! Hi, Sir Abet and Sis Jovi. It's good to be here on your YouTube channel. And congratulations, and I both welcome you to YouTube world. I hope you enjoy the journey. Parang ako ang nervous interview kasi ako yung dating tinatanong. Ngayon ako magtatanong pero parang nasa hot seat. Parang ako ang nasa hot seat kasi isang batikang actress at isang public servant. One of the best actors. Thank you. Isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz, no? At napakabait. Yun ang talagang pagkakaalam ko kay Miss Aiko. Ay wala. So Aiko, medyo may mga bagay lang kaming tatanungin. Sige. Mga aalamin namin mga buhay-buhay, lalo't-lalo na sa buhay sa mga ginagawa mo sa politics. Meron bang bago ngayon ang Aiko Melendez? Siguro, Sis Jovi, Sir Abet, kung merong bago sa akin is yung bagong pagkakataon na binibigay ko para sa mga taong tinutulungan ko. Kasi every day is a new journey. Every day I meet new faces. And that only goes to show and means na everyday may tutulungan tayong tao para mapabago yung buhay nila. Ano yung major advocacy po, Miss Aiko? Wala akong major na talagang gustong-gusto ko because when you're a public servant, you should cater to everyone, diba? Okay. So, but pinaka-closest to my heart are senior citizens. And children, of course. So, malapit talaga kasi siguro, Sir Abet, dahil galing ako sa industriya ng showbiz, Sis Jovi, most of my fans now, lumaking kasama ko. And yung mga iba, most of them are senior citizens na. So when I go around District 5 of Quezon City, yung mga senior citizens na pinapanood nila ako nung bata pa ako, nandiyan pa rin sila bilang tagahanga ko. So, ano mga programang na-implement mo, yung mga ordinansa na na-implement mo bilang public servant? Programa, I have an ongoing na medical assistance sa lahat ng kadistrito ko. Kung meron silang kailangan ng laboratories, hospitalization, anything to do with medical, andyan yung office ko to give out guarantee letters. Naka-tie up ako sa 10 hospitals ng buong Quezon City para magbigay tulong sa buong District 5. Kailangan yan, no? Yes. Yung medical and health services and assistance, no? And I always believe kasi, Sir Abet and Sis Jovi, na ang tunay na kayamanan ng tao is yung kalusugan mo. Kasi aanhin mo yung yaman ng bulsa mo kung may sakit ka. Diba? So, yun ang unang pagtrato natin sa problema ng hindi lang ng Lungsod Quezon, but sa buong Pilipinas. Ang dami, lalo na nung pandemic, ang dami nating mga kababayan na nawala sa buhay natin dahil nga wala silang kakayanan sa solban medical needs nila. Pero itong pagiging public servants mo, Aiko, maituturing na ba itong panghabang buhay na gawain mo? Ang pagiging public servant, yung position naman is all temporary because you'll never really know what's gonna happen tomorrow. But yung want mo and yung urge mo to help will always be there in Pero my kung heart. papipiliin kita, mas masaya ba ang showbiz o mas masarap ang maging public servant?
magkaiba sila si Jovi eh. Ang showbiz kasi is all glamour. Your audience are expecting na lagi kang maganda, lagi kailangan kaaya-aya sa mga paningin nilang itsura mo. Di ba there was a time, Sis Jovi, na abutan mo ko yung sobrang taba ko. Oo. I was bashed online na parang, ano ba yan, naiwan sa kusina, ganyan-ganyan. And I kind of felt na parang it's so harsh. In public service kasi, hindi nila ine-expect na kung maganda ka o kung anong itsura mo. Dahil ine-expect nila talaga na nandito ka para tumulong sa kanila. Paano napasok ang isang teen star, then good actress na Aiko Melendez sa public service? Dati, si Speaker Sonny Belmonte, ako yung nag-i-introduce sa kanya sa mga rallies niya. Okay. Pagka tumatakbo pa siyang mayor noon, ako lagi nag-i-introduce. I was tasked to introduce him to all his sorties. Nakita niya, sabi niya, magaling magsalita tong batang to Sabi niya, parang gusto ko siyang kunin to run. So they talked to me at that time and then they said, gusto ka namin kunin sa lineup namin. Sabi ko, Speaker, pasensya na po, pero pag-iisipan ko muna. And then I asked sign from the Lord. Sabi ko, Lord, kung tingin nyo na para sa public service, bigyan mo ako ng sign. So yung sign ko is, sabi ko, pag hiningi ko kay Speaker at binigay sa akin, ibig sabihin, meant to be ako. Ang hiningi ko kay Speaker, sabi ko, pag-aralin nyo ako ng crash course ng legislations. Kasi ayokong pumasok sa isang bagay na hindi ako handa. Pag may binibigay sa akin project, pinaghahandaan ko. Hindi lang dahil bayad ako. Dahil I take it by heart At that time, yun yung maraming artistang tumakbo na talo. Pero isa ako sa pinalad. Kung maalala niyo yung time ni former President Erap, yung sinasabi, ang mga artista wala namang ginawa, kundi binabanatan ng mga artista noon. Sabi ko, I wanna make a difference. Hindi just because artista ako, itatank nila yung pangalan ko na yan lang kayang kong gawin. So, pinush ko talaga yung sarili ko. Sabi ko, I will make a difference. May follow-up ako question doon sa mga senior kasi sabi mo, mas gusto mong tulungan ang mga senior citizens at ang mga bata. Kasi sa nakikita ko ngayon sa ating bansa, medyo kulang ang mga batas para sa mga matatanda. Lalo-lalo na kung pag tumanda ka, ano pa ba yung kaya nilang gawin at kayang ibigay ng gobyerno? May plano ka ba para dito sa bago, para sa mga senior citizen? Ano ang aasahan nila? Actually, Sis Jovi, Sir Abet, sa senior citizens ngayon, ang hinaing nila is yung pension plan nila. Kasi parang what comes after that, di ba? Kumbaga, that's something na inaasahan nila kasi nga, seniors na sila And ang kalabisan na kapag senior citizen ka ba, wala ka ng karapatan na para makakurot dun sa pondo ng pamahalaan natin. Meron. Kasi bawat tao at bawat Pilipino, kung dito ka pinanganak at dito ka mamamatay, may karapatan ka sa bawat pondo ng gobyerno. Tama. So yun ang pinaglalaban ko na yung social pension plan ng senior citizens and yung natin, free maintenance. Kasi laging pinoproblema ng senior citizen, saan kami kukuha ng libreng gamot? Wala na nga kaming trabaho, isipin pa ba namin na bumili ng gamot? At yan ang talagang libreng hinahandog ng Quezon City Government headed by Mayor Joy Belmonte. Medyo napapansin ko, pag tumanda ka, lalo kung isa ka lang, o kung wala na yung mga, wala kang pera, ang mahal ng, yung home for the aged. Minsan 200,000, mga home care. Meron ba libre? Actually, Sis Jovi, Sir Abet, sa Quezon City, meron tayong libreng tahanan para sa mga seniors natin na ino-offer yan ng Quezon City Government na proyekto yan ni Mayor Joy Belmonte. Bakit? Kasi marami naman tayong mga seniors dyan na nawala ng pamilya and then they end up na wala talagang mag-aaruga sa kanila. Merong proyekto ang aming gobyerno para dyan. Mabuti naman. Sana hindi lang sa Quezon City. Oo, at saka may allowance si Kabuuan. Mayor Joy para sa mga seniors. Diba? They get 500 and to 1,000 cash assistance from Quezon City Government. Sa pagpasok mo sa public services, kasi ang training ko sociologist, anong nabago sa isang Aiko Melendez nung pagiging artista, pumasok sa gobyerno at naging public servant? Anong nagbago sa pananaw mo bilang isang tao? Dati kasi, Sir Abet, nung artista pa rin naman ako ngayon kasi active pa rin naman ako, niisip ko na, paano kaya yung problema ko? Kunyari may mabasa ako online. Yung gustong-gusto mo ng patulan, ngayon na nasa public service ako, iniintindi ko na lang sila na parang
mas madami pang mas malalang problema para mapa-apekto ko sa isang taong nakatago sa profile picture na hindi naman natin alam kung totoo yan. Hindi. Na maging maingat sila sa mga pinopost nila because it can ruin one's life. Tama. It can Tama. affect one's life. Kahit ordinaryong tao ka, kahit maralita ka, meron kang access to cellphone eh. Kasi nandun lahat eh. Andyan yung pang GCash, pang lipat ng pera. Andito yung pang yung mga marites. Tama. Diyan gumagawa ng chismis. Tama. Na hindi nila iniisip na sa bawat hawak mo ng cellphone, may responsibilidad na kaakibat yan. Mukhang ang ganda na sinabi ni Yeah. Sis Aiko, no? Pero Yung totoo naman expression. talaga. Oo. Meron tayong responsibility kung paano talaga natin gamitin ang ating cellphone. Oo. Kaya nga happy ako sa inyo na that you are in YouTube. Ito magiging daan para ma-educate din natin yung mga tao. Sa tuwing magi-interview kayo ng all walks of life, hindi man lang ako, pero sa mga iba't ibang klase ng tao, bawat kausap nyo, may matututunan ka dun eh. Ako, bakit ka nagko-collab sa mga nagsisimula? Why? Because I learned something from them. I learned something from this conversation na paglabas ko ng pintuan, isipin ko, tama nga yung question ni Sir Abet, no? Ano ba ngang napagbago sa akin? Kaya, salamat sa pagkakataon na ito. Magpapatuloy ba ang Aiko Melendez sa pag-aartista o sa politika na lang? Si Jovi sa January, may ilo-launch akong soap opera. Yan, in-announce ko, paano pero maibabalance hindi ko yan? lang pwede ma-announce kung sino yung kasama ko Sige because po. may cast reveal kami. But on January next year, I'll be back. Bakit kailangan kong bumalik sa pag-aartista? Kasi ang public service, hindi naman bread and butter yan eh. Siyempre, yung tinutulong, kaya ka nga nandyan para tumulong ka sa tao, hindi para magnakaw sa pondo ng tao. I started young as an actress eh. So kahit pa paano, hinahanap pa rin ng aking katawan ang pag-aartista. Pag may proyektong ino-offer sa akin, pagkakataon niya na mas madami pa ako matutulungan. Kasi ang segregation ko ng kinikita ko ganito, and I hope they will learn something from this. 100% bayad sa'yo. Siyempre, meron kang commission sa manager ko, which is si Sa OG showbiz. Diaz. 20% goes to him, BIR taxes. Malaki ang kita ng artista ko sa malaki. Kaya lang, ang dami rin namin binabayaran, stylist, makeup artist, ganyan. Yung kita ko na 60% na natitira sa akin, yung 30% doon, isa-save ko para sa mga anak ko. 30% itutulong ko sa tao. Bakit walang natitira sa akin? Kasi maligaya ako na ganoon segregation ko. Kasi naniniwala ako na ibabless ako ng Panginoon sa pagtulong din sa tao. Naalala ko tuloy nung araw may issue na 90s yata yun na pag-artista ka, I think, pwede naman siguro magatin yung si Manoling Morato, di ba? Sabi niya, pag-artista ka, wag mong gawing hanabuhay ang pagpupolitiko. Oo. Naalala mo pa ba yan? Yes. Tapos pag politiko ka naman, mag-public service ka, huwag kang mag-artista. Ano masasabi mo dun sa... Oo nga, yun Tama yung yun. combination. Kasi alam mo, when I was interviewed, many times I always say this, kung papasok ka sa public service, huwag mong iisipin kikita ka ng pera. Kasi hindi ito bread and butter, hindi ka kikita ng pera dito. Kung papasukin mo yan at gusto mo lang kumita ng pera, sinasabi ko na sa inyo, wag na to. Kasi lahat ng ginagawa mo na sa buhay ng tao, may karma eh. Tama. Pag ginamit mo ang hindi para sa'yo, may balik yan. Eh naniniwala ako sa divine intervention ng Panginoon. And lalabas yan sa ora ng tao. Malalaman mo, matatalino na ang tao ngayon. Alam nila kung sino hindi nagtatrabaho at hindi tumutulong sa tao. So, punta tayo sa buhay, love life. Sige. Balikan na lang natin kung Balikan ano pa natin na. kung- oo. Sige, buhay love life. So, kamusta ang love life ni Miss Aiko Melendez? Masaya ako, sis. Alam mo naman yung pag nalulungkot ako, ikaw unang tinetext ko. Wala na akong maitatago dito kasi kaibigan ko talaga si Jovi. Wala akong naitatago sa kanya. Unfiltered yung conversation namin lagi. Kaya siguro, mas kilala niya ako na personal level. Masaya ako sa aspeto ng buhay ko dahil nakahanap ako ng isang katapat na nasa public service din. So, minsan, pagka meron akong problema sa QC, nakakailanganin ko na mas malawak na, na interpretasyon sa bagay na hinaharap ko, si Kong J yun. Oo. May pinagsisiyan ka ba sa buhay, Miss Aiko? Wala, Sir Abet. Kasi naniniwala ako sa bawat problema at pinagdaanan mo, may katapat na rason ang Panginoon bakit mo pinagdaanan yon. Kasi kung lagi ako magdudwell na bakit ako nahiwalay, I mean, it's an open book na nahiwalay ako. Pero kung hindi naman ako nahiwalay, hindi ako magkakaanak ng dalawang na-blessed ako kay Martina, kay Andre. So wala akong pagsisisihan doon. Kung meron lang akong pagsisisihan siguro,
time is too short. Kaya sa mga nanonood, always make your time na talagang valuable. Life is fleeting Napakaiksi ng panahon ngayon. So do good. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mas malaking larangan ng paglilingkod, tatanggapin mo ba? Kung yan ang nakatadhana sa akin para ng Panginoon. Senador. Oh, yan, Sir Abet, Sis Jovi. Kung yan ang nakaukit sa tadhana ko, sino ako para tumanggi? Ako papunta siya talaga doon. Parang papunta siya doon. Papunta siya doon. Nakikita ko the way you address the issues, the topic. Ang sa kayo gusto sa kanya yung malasakit sa tao. May passion siya doon sa pagtulong. Sincerity. Thank you. I am humbled. Paano mo na-divide yung oras sa anak mo, sa pagiging artista mo, sa public servant mo, at sa boyfriend mo? Naniniwala ako, Sis Jovi, Sir Abet, sa kasabihan na time management, na kung gugustuhin mo, lagi mong gagawa ng paraan. Like sa kids ko, we'll always go for quantity ng time. Ako kasi ang paniniwala ko, aanhin mo ang quantity ng time kung hindi naman naaalala ng mga anak mo yan. I always go for quality. Bakit? Because ang quality is the time that you give your children na sa mga panahong kailangan kanila, nandun ka. Lalo na sa mga public servants. Nung panahon ba ng bagyo, nandiyan ka, I can proudly say, andun ako. Nung panahon ba may sunog sa kapitbahay nyo, nagpadala ka ba ng tulong, I can proudly say, I was there. Or yung tulong ko nandun because ginusto ko na magkaroon ng oras para sa kanila. Ganun ang paniniwala ko. Bilang Aiko Villadez, sa public servant, gaano siya kaiba sa ibang public servant? Alam mo, Sir Abet, pusong mamon. Pusong mamon. Pusong mamon ako. Nang sabi nila, pag nasa public service ka, kailangan you have steel heart. Ako naniniwala pa rin ako na kailangan balanse na steel heart kung kinakailangan, pero saan ba nagmumula lahat ng pagiging public servant ng isang tao? Hindi ba sa pagkakaroon doon ng malambot na puso? Kasi sa pagkakaroon ng malambot na puso, nagkakaroon ka ng compassion. Nakikita mo na kailangan ganito ako tumulong sa tao. Kasi kung kamay bakal ka lagi, asan yung pagmamahal mo at pagiging understanding mo sa sitwasyon? Well, sa ko lang, Aiko, yun nga sa pagtulong, nabanggit mo naman ng pagtulong. May mga time ba na minsan sa pag-uwi mo sa bahay, nagsabi ka ng, I give up? Wala pa naman pagkakataon na gusto ko ng sumuko. Pero meron mga pagkakataon na frustration, that's the right term. Yung nafu-frustrate ka lang sa mga kasama mo sa mga politika. Kaya nga lagi pagka ini-intro ako, sasabihin nila, actress, politician, lagi kong kino-correct yun. Hindi ako politikong tao. Kasi malaki yung pagkakaiba ng pag sinabi mong politiko at sa public servant. Ang public servant is you serve the people. Ang politika, wala kang iniisip kundi paano papogi, power, paano mo iniisip mo na year 2028 na tatakbo na ako kailangan ganitong posing ko. Hindi. Public servant ka, everyday, obligasyon mo yan at responsibilidad mong tumulong sa tao at hindi magpapogi. At hindi ako naniniwala kasi na kailangan manira ka ng kapwa mo para lang umangat ka sa posisyon. Meron kasi mga ganun tao sa politika. May specific committee ka bang hawak ngayon sa Sangguniang Bayan? Ang hawak ko ngayon sa Committee on Subdivision and Housing and Real Estate. Housing. So parang, di ba sa Quezon City, parang may mga housing program? Yes, meron. In fact, just few months ago, ni-launch ni Mayor Joy Belmonte yung pabahay niya sa mga teachers, sa mga police, sa mga maralitang tao na who cannot afford. Meron kasi sa District 2, which is ang Bagong Silangan, yung natamaan ng Ondoy and yung mga bagyong, yung succeeding bagyong dumaan. Meron siyang housing na in-offer doon and eventually, buong Quezon City, mapapaligiran ng housing program ni Mayor Joy Belmonte. Actually, ongoing na yan. Ito yung gusto ko pa sa inyo kung unang i-announce. Sana masuportahan nila 2 batas ang gustong-gusto kong maiwan na legacy. Unang-una, sa bansa natin and sa Quezon City, marami ngayon hindi nila alam, hindi lang na to nasa sensationalize. Marami dito makakaliwa. Marami nire-recruit na maging isang NPA. Saan ba nag-uumpisa yan? Sa eskwelahan.
So you have to give them proper seminar, education na hindi mapasama ang mga anak natin sa mga ganung organization. Bakit? Kasi once you're there and they entice you to be part of that organization, you can never go out. Bilang ako ay nanay ng 2 bata, si Andy at si Martina, hindi ko gugustuhin na kung ano yung binigay kong hirap para mapag-aral sila sa magandang eskwelahan, mauuwi lang para maging aktivista sila. I am for healthy protest. When you say healthy protest, if you do not want something sa gobyerno, may karapatan kang marinig. Call out. Yeah, call out. Bakit? Taxpayer tayo taga-Pilipinas tayo. Meron kaming karapatan na i-call out at ipabuti ang mga programa ng gobyerno. Pero hindi ako naniniwala sa karahasan. Another thing is yung sa senior citizen. Na-realize ko lang itong barangay elections. Nagpasa ako ng ordinansa. Sabi ko, yung mga senior citizens, mga PWD, dapat lahat sila nasa ground floor lang bumoboto. Bakit? Sino ba ang pinakamasipag na bumoto tuwing election? Hindi lang barangay elections, tuwing elections, senior citizens. At ang senior citizens natin, lagi hirap na hirap umakyat sa mahagdanan ng eskwelahan. Bakit hindi tayo gumawa ng batas na dito lang sila sa ground floor, hindi natin pahirapan? Bakit? Ginagamit nyo naman yung boto nila You require them to vote for you. Bakit hindi natin alagaan yung mga sektor na ganito? So, nagpasa ako ng batas noon. Wow, very good. So, isa ako sa makakinabang kung Quezon City ako. Kasi PWD ako. Diba? Kung ganito yung kalakaran, mga tao mas expressive, hanggang saan ba yung Limit? Ang pananaw ko, pag nakasabi ka ng isang masakit na bagay na foul na, like magmumura ka sa isang tao, kailangan mo bang magmura para i-correct ang isang tao, isang public servant, na PI ka, magtrabaho ka? Pwede nyo naman sabihin nyo, oy, mukhang napapasarap-sarap tayo, galaw-galaw naman dyan. Konsehal Aiko Melendez, for example, hindi mo na kailangan murahin yan. Naranasan mo ba? Wala pa naman nagmumura sa akin. Sana huwag naman pag pinanood ko dito kasi hindi ko matatanggap, di ba? Oo, hindi ko matatanggap naman. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako kamura-mura. Pero, di ba, parang nanonormalize na kasi sa mga bata natin. Pag nabasa ng bata sa Facebook na nagmumura, akala nila okay lang magsabi ng mura. Yun na yung kalakaran na Oo, tama. Kasi baka yun na yung trend ng norm. Yun ang normalize. Yung parang disorder or kabuluhan ng lipunan natin. Ang may mga observation na sinasabi, produkto ito ng failed institutions. Yes. No? So, dahil, halimbawa, wala ka nang matakbuhan, punta ka sa social media, punta ka pa saan, doon ka magsalita. Kasi wala lang. Hindi na nila alam saan lalapit. How to make institution work. Yes. Ikaw bilang public servant, ano yung magagawa mo na make the institution work? By making them believe when you lead by example. Na ako, pag mahuli ako sa Quezon City, na color coding, sasabihin ko, huliin niyo po ako. Bakit? Nagkamali ako You own up to your own mistakes para hindi ka babalikan ng tao. Ba't si Konsehal, nakita ko last week lang, sabi ng bawal tumawid, nakita ko nag-jaywalking. Pakita mo sa tao na karapat dapat kang sundin kasi you lead by example. Paano natin ma-implement ang disiplina na hindi naman nakasalig sa karahasan? Sa kauunlad ng bayan, disiplina pero puwersa hindi rin ang work. Pero I think tama na mayroon tayong need for discipline. I don't wanna be sounding biblical, Sir Abet. Ang sa akin kasi, ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos ay talagang dapat palawakin mo. Kapag may takot ka sa Diyos, hindi mo kailangan daanin sa lahat sa dahas. Kasi ikaw pa lang, talagang manginginig ka na gawin ang isang bagay sa dahas. Kailangan natin magising sa katotohanan that, we only have one country to live. We have to fight for it together. Kaya alam mo, nakakalungkot lang kasi ngayon ang daming Sir Abet, Sis Jovi, di ba? Yung politika natin, di magkasundo. Yung dating unity, wala. Di ba? I mean, yun totoo. So, sorry po pero kasi ako... Hindi sa amin po nanggaling. Opo, ako sa akin po nanggagaling. Nakakalungkot Pero pagka kunyari lahat ng leaders natin maupo ng isang upo, na okay, mag-usap tayo. Ano bang pinaglalaban natin dito? Di ba yung bansa natin, bayan natin,
Ba't hindi tayo magkasundo? I-give up muna natin yung pride natin, i-give up muna natin yung ating mga ambisyon, and set aside everything, and just talk about our country and the love for our country. Tama naman. Baka kailangan siya ang mediator. Ang problema kasi nga yun yung salitang Baka may isang movement siya ang Hindi, leader saka yung natin, sinasabi ni Icon may pride. Yun ang Pride. mahirap, Oo. di ba? Saka yung mga nagmamatalino. Tandaan nyo, walang talo sa pagiging humble. I think kahit naman ordinaryong tao, may matututunan tayo Oo sa kanila. eh. Hindi Kahit kasi, nga sa walang pinag-aralan, diba? may matututunan. unlike, when you talk to politicians, you talk to each other, wala kayong, wala nga eh. Ito nga yung nagawa ko sa ko eh. Mga pinakain ko ngayong araw eh. Sa loob-loob ko, bakit kailangan ko sabihin? Hindi ba mas maganda na yung tao na magsasabi, ito yung nagawa mo? Pero kung alam mo, kung lahat ng ganito ang pag-iisip na kagaya kay Aiko, yung lahat ng public servants ganito, siguro nga talagang matututunan. Sana pag senador ka naman natin. magbago. Oo. Ay, hindi po. Sana yung pa rin yung paninindigan mo na Oo. gawin pa rin. Sis Joey, Yung kasi... insight mo yan from your experience. Yes. Kasi Sir Abet, when you said kanina sa intro nyo, multi-awarded Best Actress, those are just titles, those are just trophies. At the end of the day, ang aalalahanin pa rin ng tao, naging maldita ba yun si Aiko sa pakikipagtrabaho? Bakit ba ako tumagal sa show business? Kasi magaling ako makisama. But Hindi ka naging maldita. Hindi. Ikakilala mo pa ako, dalaga pa lang ako, di ba? Isa siya sa Siguro- pinakamabait na nakilala ko sa showbiz. May mga times lang dati na pag may ayaw ako, yung parang, ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero yung para yung maging maldita ka, yung, hoy, magtatapong ka ng brush, ay, hindi Si ko kaya. Aiko, down to earth yan. Hindi ko kaya. Oo. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na i-appoint, kung bibigyan Yan, iba naman yun. yeah, okay Hindi yan. elected. Appointment naman. Appointment. Mm-mm. Anong posisyon ang hihilingin mo? Kung maa-appoint ako, gusto ko tourism and DSWD. Bakit? Sa tourism kasi alam ko magagamit ko yung pagiging yung pangalan ko as an actress. Syempre kahit papaano influencer pa rin naman tayo. So may influence ko yung mga ayaw mag-invest sa Pilipinas na maganda ang Pilipinas, mag-invest kayo dito. Why DSWD? Because pagka sa LGU ka, ibig sabihin, kami yung nakadirekta sa tao, alam ko na yung problema sa baba. So, magagamit ko na talaga mabibigyan lahat ng tao. Kasi nagiging problema natin, minsan sa mga LGUs, kung sino yung malakas kay Kapitan, yun na nauuna sa mga payout, sa mga tulong sa tao. Gusto kong baguhin yung connotation na doon na hindi porket wala kang connection kay Kapitan, may karapatan ka sa kaanumang programa ng syudad. Minsan, naiirita po ako doon, Sir Abet, kasi parang sana all. So, ibig sabihin, hindi pa rin all kaya kong tulungan. Doon ako na-frustrate na sana all nga naman magawa ko yung tungkulin ko at responsibilidad ko matulungan sila. Kaya lang kasi, limited lang din ang pondo namin. Minsan, alam nyo, Sis Joey, Sir Abet, ang tulong na nakukuha ko, hindi lang pang Quezon City. Parang ginagawa nila akong senador. Minsan yung mga tulong ko, totoo yan. Meron ng taga Mindanao nang hihingi ng wheelchair sa akin, nang hihingi ng GCash. Sasabihin nila, ma'am, huwag nyo na tulungan yan. Hindi naman natin ka-distrito yan eh. Hindi eh. Hindi maatim ng puso kung hindi tulungan sila. Bakit? Ibig sabihin, dun sila sa Mindanao, wala silang malapitan na tulong or na tao na kakilala. And nakikita nila ang sarili lang, pag nilapitan nila ako, makatutulong ako sa kanila. Joby, manawagan na tayo kay Mr. President. I-appoint na po si Aiko as Department Secretary, DSWD daw, o Tourism. Marami tayong mga kalaman dyan, Sir Abet. Hindi, panawagan lang naman eh. Nabanggit mo yung connection, yun. Sa lipunan yata natin, kahit saan, yung connection talaga, isang sakit, no? Paano natin yung opportunity para sa lahat, hindi lang para sa may connection? Siguro, nakagawian na tong connection, di ba? Yung entitlement ng ibang tao dyan. Ang magagawa ko na lang contribution, Sir Abet, if I may, is yung information decimation. How? Na kapag tulong kami ibababa, I will sit with na majority matutulungan natin nang hindi nila kailangan ng sumulat, yung kusa ba? Yung ako na mismo ang pupunta. That's the reason why ang staff ko, ang team ko, Sir Abet, sa Quezon City FB page ko, Aiko Melendez QC page, popromote ko na po. Makikita nyo doon,
kami ang bumababa sa tulong sa tao. Yung meaning to say, yung guarantee letter ko, yung requirements, kung anong kailangan gawin, sa sulok-sulok kami mismo nagdadala niyan. Bakit? Kasi gusto ko yung sulok-sulot na hindi naabutan ng tulong sa City Hall, imbis na mamasahe pa kayo, kami na mismo ang pupunta sa inyo. Para naman hindi kami masumbatan na, sana, diba? Meron ka rin ba plano sa edukasyon? Kakatapos ko lang ng Communication Arts, kakagraduate ko lang sa PWU, Philippine Women's University. Kasi yan ang pangako ko sa magulang ko, lalong-lalo sa mommy ko na mabibigyan ko siya ng diploma. So, isa sa bucket list ko, achieved. So, meron ka pa bang gustong pag-aralan? Gusto ko siguro mag-major in Pol Sci. Political science. Political science. Oo, kasi yan Then, ang after Pol Sci Law. Oo, kasi gusto ko in line naman sa trabaho ko bilang public servant. That's good. rin ang sociology. Pwede rin, Mas Sir Abit. Actually, mas pasok. Kasi oo. yung political sociology, mas broad. Pwede. Yeah. Pwede kahit saan. I yield to your kasi suggestion. professor siya nun Yes. Baka maging prof ko Mas ka. siya, mas broad sa political science. Yeah. Talaga ang sociology. That's a good suggestion. Kasi his mother, social science siya. Yes. So, mas broaden yung perspective mo as public servant. Dito merong isang social media, no? Bilang isang magulang, kasi marami na ngayon ang sumasali, lalo-lalo yung mga bata, no? Hindi ko alam kung nagagamit ba sila o gusto talaga nila. Ano masasabi mo sa mga ganitong With my kids, kasi si Martina is the one who's still a minor. Si Andre kasi is 25, so he's of age. He knows what he's getting into. My golden rule in the house is, whenever you visit a site or an app, you should be responsible enough to know when to get in and when to get out. When you watch someone who's dancing on an app na very provocative, you should be ready to go out. Why? Because tama ba na ang ganyang kabata ay naka-expose ang hindi dapat expose? So dapat nasa magulang yan kung paano nila palalawakin ang isang bata sa isang app. Gaano makakatiyak ang mga Pilipino na nanonood sa atin ngayon na si Aiko Melendez sa oras na ito ay authentic? Una sa lahat, Sir Abet, Sis Jovi, para doon sa mga nanonood, hindi ko alam yung mga itatanong niya sa akin. So I can never be prepared to answer those questions. These are all impromptu. It was never planned. Pangalawa po, ang pagiging isang totoong tao, hindi na kailangan pagmalakihan. Mismo ang tao na mismo makakita niyan at mapagmamalaki niya na, kilala ko yan, totoong tao yan. Siguro mas masarap pakinggan na sa ibang tao manggagaling kaysa sa akin mismo, Sir Abet, na pagmamalaki ko sa viewers niyo na totoong tao ako. Hindi totoong tao naman mas talaga siya. gusto kong manggaling sa ibang tao. Sa pelikula, anong character o role ang gustong-gusto mong yung hindi mo pa nagawa? magampanan na hindi niya pa nagampanan? Ano pa ba? Siguro, Nag-aswang ka na ba? nagkaswang na ako. Talaga? Shake, rattle, and roll. Okay. Madre, lahat yata O baka hindi pa Darna? Ay, ayoko. Ayoko. Baka magtakbuhan sila, Diyos ko. Hindi ganda Yung ngayon. dagan at takbuhan. Parang ang tanda ko na para mag-Darna. Darna, kung kailan naman nagkaedad Ano na. talaga pang hindi mo pa nagagawa? Hindi ko pa siya nagagawa, pero alam kong gagawin ko na Next year, abangan nila. Naks. Sa mga sa mga kabataan, sa mga showbiz youngs ngayon, sino ang matatawag nating magiging Aiko Melendez na nasa palagay mo? Marami tayong magaling na artista ngayon. Siguro sa generation na lang nila, hindi yun sa mas bata. I love how Jody Santa Maria acts. She's done it with so much class. And then, lagi pag pinapanood ko siya, lagi siya nag-elevate and hindi siya napapagod mag-aral. Kasi sa artista, hindi porket sikat ka sa isang area na yan, kailangan yun ang gagawin mo. Dapat hindi ka mapapagod mag-reinvent ang sarili mo. That's one reason, Sir Abet, bakit ako nagkontrabida. Kasi, ayokong magsawa yung viewers ko sa kakapanood lang sa akin. Bida na naman siya, mabait na naman siya. Gusto ko lagi pagka lumalabas ako sa TV o mapapelikula yan, meron silang aabangan. Naisip ako Sa mga ginawa mong pelikula, anong pinaka-paborito mong role? Maalaala mo kaya? Kasi Anong yun yung nanay ako na iniwan ng pinsan ko yung anak niya and then nag-Japan. Then napamahal na sa akin yung pag-alaga ko doon sa bata. Nung kinukuha na sa akin yung bata, ayoko na ibigay kasi kahit hindi man ako naging ina, naging nanay naman ako. Ano yan, di ba? Yung Film Fest. Oo. Yung Take It. Oo, naalala ko na. International arena.
bilang artista? Meron akong mga pelikula na Sir Abet na nanalo kasi ako sa New York Film Festival for Best Actress and sa London Film Festival. Yun yung Asintado. And then may isang pelikula ko. I think that was mga 3 or 4 years ago. So if I am going to do something, I hope ma-capture ko din yung international viewers din. Kasi laging karangalan para sa isang artista ang ma-represent ang kanyang bayan. And I'm very happy na at this point in time, ang Pilipinas nakikilala na rin sa larangan ng pag-arte. Dahil marami tayong mga galing na artista, underrated lang. Program, upcoming show, whatever na gusto mong i-promote? Siguro ipopromote ko yung mga social media accounts ko here, down below. Ang aking YouTube channel, Aiko Melendez YouTube channel. Ang Facebook account ko sa pagdating sa public service po is yung Aiko Melendez QC page. Please like and share. At sa soap opera po, next year, babalik na po si Aiko Melendez po. Abangan nyo po, Under Dreamscape. Huling advice na lang para sa mga viewer. Sa buhay ng tao, dapat kahit anong marating mo, always be humble. Ang achievement ng isang tao, hindi naman niya nasusukat kung anong yaman mo sa bulsa. Alam mo, manatili kayo maging mabuting tao. Kasi bawat kabutihan na meron ka sa puso mo, meron kang ticket to heaven. Dahil lahat naman ng kayamanan natin na na-earn dito sa lupa, hindi naman yan ang importante. Kasi pagka namatay tayong lahat, ang judgment day, ang big boss para natin makikita what's in our hearts. Tama. Galing. Yeah. Sana pagpalain ka pa ng Diyos. Oh, amen. Mas malawak yung papaglingkuran mo. Sana, Sir Abet, maging professor kita one of these days. Kung plano pang meron ka ng Oo. Diba? Hindi, pwede namang inputs. Oo, diba? I hope I get to... you to serve our people. Thank you. Amen. Kailangan ka ng bayan. Ay, salamat po for the kind words. Sana mas malaki pa. At marami pa rin pelikula. At maraming pelikula at marami ka pang magawa pa sa pagiging public servant mo, Aiko. Thank you, Sis Jovi. Oo, thank you for having me. It is my pleasure to be here and I wish you both the best in this chosen field. And I hope sana sa mga nanonood ngayon, mag-subscribe pa sila, i-like and share nila. Ako na nagsabi pa sa i-like, share. Thank you. At mag-follow kayo, please. More views, more fun. Jovi Vargas TV. Jovi Vargas TV po. And of course, we have Sir Abet. God bless you all po at manatili po kayo mabuti, hindi lang sa inyong mga sarili, pero sa mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil ang buhay ay maiksi lang. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you.